Hello sa students of the Light of the World in the Word Online Bible School. So today, I will be discussing the topic mind renewal. So Pastor Nana send me the copies. Now on behalf of Pastor Nana, I'm here to explain further the topic about mind renewal. And Pastor Nana send me the copies. And mayroon tayong mga copies dito, and we are discussing session 1 of mind renewal. So students, please bear with me up to the end of this video so that mas marami kayong malaman, and Pastor Nana prepared questions for you to answer. And please comment down below if napanood niyo po itong video. Please comment kayo ng God is good for us to know na napanood niyo po itong video. So, praise the Lord sa ating mga buhay. And as we start, let us pray. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa araw na ito. Hallelujah, sa bagong opportunity for us to learn more about you, Lord. Thank you na kami po ay iyong pinag-isa sa ganitong activity, Lord, which is mas marami pa po kaming malaman about you, and mas marami pa po kaming malaman, Lord, kung ano po ang mga plano ninyo sa aming mga buhay. And may this lesson, Lord, hallelujah, ay magdala sa amin, Lord, ng mga karagdagang kaalaman, hallelujah, ng pagbabago sa aming mga buhay. At salamat po, Lord, sa heavenly knowledge and wisdom, Lord, na magagamit namin, hallelujah, to know you deeper, para malaman, Panginoon, hallelujah, at maintindihan, Panginoon, ang iyong mga salita at mga bagay na gusto niyo pong iparating sa amin na inyong mga anak. Salamat po, hallelujah. Thank you, Lord, and bless those, Lord God, hallelujah, na mga nanonood ng video na ito, hallelujah. Salamat po sa mga buhay nila na kung saan, Lord, mabago, hallelujah, dahil po sa iyong mga turo at sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, ng lahat po ng ito ay dahil sa iyo, and binabalik po namin sa iyo ang lahat ng pagpapasalamat at glory, hallelujah, sa iyo lamang po, aming Panginoon. In Jesus' mighty name, amen, amen, and amen. And as we start, ang topic pong ito ay about sa programa ng pagsasanay sa pag-renew ng isip, Programa sa pagsasanay sa pag-renew ng isip, or Isip ng Christ Mind of Man Seminar. So sa loob ng maraming taon, napansin natin na maraming mga Kristiyano ay hindi, or mabagal ang pag-unlad when it comes sa pag-renew ng kanilang mga isip. Though maraming times, or a decade na sila pumupunta sa church or nagsiserve, may mga bagay pa rin, na hindi mabago-bago sa kanilang buhay. So bakit nga ba? Hallelujah. Sinabi pa nga ni Charles Finney na dapat mayroon tayong mga katangian. Bilang isang Kristiyano, mayroon tayong mga katangian na kakaiba sa mga hindi Kristiyano. Amen. So dapat mayroong makita sa atin, na mag-stand out tayo, kung saan si Lord ay nagliliwanag sa ating mga buhay. Amen. Na once nilagay tayo, or nasa grupo tayo nakasama ang mga hindi Kristiyano, dapat mag-stand out yung ating buhay. Amen. Yung ating mga sarili bilang isang Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. Amen. So, praise the Lord, Sa makatuwid ang anong programa sa pagsasanay sa pag-renew ng isip, ano mang iba o
iba pang programang pagbabago ng buhay ay dapat na makagawa ng mga resulta. Amen? Na natural na nagpapakita ng presensya at presensya ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So mga kapatid, meron tayong mga pangunahing kasulatan kung saan tayo gagana. Amen. So please bear with me. No, makikita natin to sa book of Romans chapter 12 verse 1 to 3 kung saan dito sa verse 1, ipinamamanhik ko nga sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng mga kaawaan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hain na buhay, na banal, na kalugod-lugod sa Diyos, na siyang inyong makatwirang paglilingkod. Ang talatang ito, no, ang verse na ito mula sa Romans chapter 12 verse 1 ay naglalaman ng isang malalim na mensahe tungkol sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at sa mga Kristiyano. Hallelujah. Nagsisimula ang verse sa isang mapagmahal na panawagan mula kay Pablo sa kanyang mga kapwa Kristiyano. Ginamit niya ang salitang kapatid, no? This is for us, no, to remind us na we are united in Christ at sa isa't isa. Amen. Paul remind us na tayo ay isa kay Lord. So sa verse na ito, no, sabi pa dito, kaawaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga kaawaan ng Diyos. Ito naman ay nagpapahiwatig ng malaking pag-ibig at biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen. Wow. Grabe yung love ni Lord sa atin. Hallelujah. Gagawin niyang lahat, hallelujah, para tayo ay magpanumbalik sa Kanya. Amen. Na even, no, tayong mga tao ay napakahirap baguhin, no, yung mga nakasanayan na natin, but dahil sa love ni Lord for us, amen, ay nababago yung mga buhay natin. Sabi pa nga dito, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hain na buhay, na banal, na kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. When it says hain, offer na buhay, ito ay isang metaphor, no, na naglalarawan sa ating buong pag-alalay sa Diyos. Hindi ito isang beses na pangyayari, kundi isang patuloy na process na nagbibigay ng ating sarili sa Kanya. Amen? When it comes na sanabi natin, we offer our lives to the Lord, hindi lamang, yes, pag sinabi mo ay tapos na. Ito ay patuloy na process. Amen? Everyday process. Dapat araw-araw mong ibigay ang iyong buhay sa Panginoon. Amen? Sabi naman dito, ang banal, no? Offer natin ang ating mga buhay na banal. Ito ay tumutukoy sa ating pagiging dalisay, genuine, at nakatuon sa Diyos. Dapat tayong mamuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Amen. So when we serve the Lord, dapat genuine, totoo, may pusong dalisay. Amen. Hindi hanggang salita lamang. No, makikita at mararamdaman natin 'yan. Hallelujah. At si Lord is nakatuon sa ating mga puso. Nakikita ni Lord kung ang ating pag-serve sa Kanya is genuine or not. No, sabi pa nga dito, dapat natin ihain ang ating mga buhay. Ang ating mga buhay, no, banal, puro, pure sa Kanya. Amen. Walang halo. Dapat puro. At sinabi pa dito, kalugod-lugod sa Diyos.
When we say kalugod-lugod, no? Amen? Nagpapahiwatig ng ating paglilingkod ay dapat na nagdudulot ng kasiyahan sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hindi lamang kasiyahan ng ating sarili para sa ating sarili, kundi para kay Lord. Chapter 12 verse 2, sabi dito, at huwag kayong mag-ayon sa sanlibutang ito, ngunit kayo'y mga magbabago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng inyong pag-iisip upang inyong patunayan kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at sakdal na kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. No? The verse, no, from Romans chapter 12 verse 1 ay verse 2 ay nagbigay, no, ng isang malinaw na panawagan para sa pagbabago sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sabi pa nga dito, huwag kayong mag-aayon sa sanlibutang ito, no? Ito ay isang panawagan, no, upang tayo ay hindi magpa-impluwensya ng mga halaga at mga kaugalian ng mundo. Amen? Ang mundo ay madalas na nakatuon sa materialismo, kasakiman at pagmamataas. Dapat tayong mag-ingat na hindi tayo maimpluwensyahan ng mga ito. Amen, no? So, we are here, no? Sabi pa nga natin, no? Nandito tayo sa mundo pero hindi tayo pagmamay-ari ng mundo. Amen? Nandito tayo ngayon, no? Habang hindi pa dumadating yung ating Savior, Jesus Christ, no? Ay yes, patuloy nating panghawakan na habang tayo ay nandito sa mundo, pero hindi tayo pagmamay-ari ng mundong ito. Amen. So, dapat nating iiwas, no, ang ating mga sarili sa mga gawaing makamundo. Amen. Sabi pa nga dito, no, na ang mga material na bagay ay karaniwang, no, ginagamit ng kaaway, no, for us to tempt, no, matempt tayo at mapalayo tayo sa presence ni Lord at sa kung ano talaga yung plano ni Lord para sa atin. But praise the Lord, no, dahil sa kanyang mga turo, dahil sa kanyang mga salita, no, na palagi tayong nire-remind, hallelujah, ay still, no, na ibabalik natin yung mga sarili natin, no, sa wastong daan kung saan sa presensya ng Panginoon. Amen. So, hallelujah. Sabi pa nga dito, no, ngunit kayo'y magbago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng inyong isipan. Amen, no? Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating isip. Dito na natin may apply, no, yung ating topic ngayon about mind renewal. So, dapat nating palitan ang ating mga lumang paraan ng pag-iisip at tanggapin ng mga bagong pananaw na mula sa Diyos. Amen. Ang pagpapanibago ng ating pag-iisip ay nangangahulugan ng pag-aaral ng Biblia, pagdarasal, at pag-iisip tungkol sa mga katotohanan ng Diyos. Amen, no? So, when it comes, no, sa pag-change, no, ng ating mind, our way of thinking, no, kailangan nating simulan yan para lubusan nating makuha, no, or ganap natin na mabago ang ating sarili. Siyempre, before anything else, no, bago ang lahat, is dapat baguhin muna natin ang pamamaraan ng ating pag-iisip, no. Our way of thinking, dapat baguhin natin, no. Kasi nga sabi nga sa Bible, no, paano mo mababago yung iyong paraan ng pag-iisip, no? Paano? So sabi nga dito, no, ang pagpapanibago ng ating pag-iisip ay nangangahulugan ng pag-aaral ng Biblia, pagdarasal, at pag-iisip tungkol sa mga katotohanan ng Diyos, no? At hindi mo mababago ang iyong pag-iisip, no, kung hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito. Amen? Dahil syempre, no, pareho lamang yun. For example, no, ikaw ay isang Kristiyano, no, na palaging babad, no, palaging nakikinig ng mga sad music. Then comes the problems, no.
may problemang dumating. At then, because dahil lang sa mga sad music ang pinifeed mo sa iyong utak, sa iyong isipan, syempre anong lalabas at lalabas sa atin? Syempre kung anong pinifeed natin sa ating sarili, kung anong pinifeed natin sa ating mind. Amen? Kung mga nakakalungkot na music, of course, madadali tayo ng problem. Amen? Because our emotions nadali na ng mga music na pinapakinggan natin. So, mas mabilis tayong madali ng mga problems na darating pa. So, if naman, no, kung ang ginagawa mo ay ang pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng Bible, pagdarasal, at pag-iisip tungkol sa mga katotohanan ng Diyos. Amen. Then comes the problem. Dumating ang problems. At what do you expect? No? Of course, mananatili kang nakatayo. No? Bakit? Siyempre, dahil kung anong pinifeed mo sa iyong isipan ay siya ring lalabas sa iyong mga labi. No? Pag dumating yung problems, no. Kaya ko to sa tulong ng Panginoon. Dahil sabi niya sa kanyang mga salita, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. No? At if si Taning is patuloy na nagsasabi na wala ka ng pag-asa, then comes sabi mo, no, sabi ng Diyos, may plano siya sa akin. Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Amen, no? So may ibabato ka, may panlaban ka, amen, sa mga problems na darating sa iyo. Amen, dahil yan yung pinifeed mo sa iyong isipan. So, our way of thinking, dapat palitan natin yan. Palitan natin yan. Umpisa natin sa pagbabasa ng Bible, pagdarasal. Amen? Pagdarasal sa Panginoon. At pag-iisip tungkol sa mga katotohanan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord, no? At dito nagtatapos ang ating lesson about mind renewal, and Pastor Nanana, no, nag-prepare siya ng mga question for you to answer, no, at aking babasahin ang mga tanong na iyon, and students, no, of the Light of the World and the Word online Bible School, no, pwede niyong sagutin iyon at isend nyo directly to Pastor Nanana. No, ang unang tanong, sinabi dito, sino raw ang gagawa ng pagbabago ng iyong pag-iisip? No? Sino ang gagawa ng pagbago ng pag-iisip para sa iyo? Number 2, ano ang gagawin mo para makamit ito? Ano ang gagawin mo para makamit ito? Number 3, paano mo mabubuhay ang buhay ng isang panibagong pag-iisip? So please, sagutin ang mga tanong at ipadala, no? Send it directly to Pastor Anana. That's all for tonight, and thank you. God bless us all. To God be all the glory.